good morning! So, today is Wednesday. It's March 29. So, ang gagawin lang natin ngayon is first impression and wear test tayo nitong Wet n Wild Photo Focus Foundation. So, nabili ko to sa Chedelin Cosmetics. Actually, online shop sila. Pero meron kasi silang pwesto sa Pop Culture sa Trinoma. So, meron sila doon parang maliit na stall na yun, kasi mas convenient sa akin na nakikita ko na siya. Although, hindi pa ako nakapag-swatch nito ever. So, malalaman natin today kung sakto sa akin yung shade or maputi. Yun. Yun ang aking dilemma. So, before ko ilagay ito, since wear test lang naman tayo today, yung right side of my face, lalagyan ko ng primer. And then yung left side, hindi ko lalagyan ng primer. Or malaman natin kung may difference ba yung kapit. Kung may primer o wala. Pasensya na sa ingay kasi nandito tayo sa office. Nasa likod ng camera yung bintana. Ayan, kami dumadaan ng sasakyan, ganyan. Tsaka dito kasi magandang lighting. Wala kasi tayong ilaw na dala dito. Ayan. So, after yan. Ayan. So, before din ako maglalagay din ako ng corrector. Ang gagamitin ko to is itong LA Pro Concealer na ang shade niya is Peach. Ayan. So, itatry na natin to. Nakabahan ako. Feeling ko mali yung shade. Kasi ginugol ko lang siya. Ay, ganun pala siya. So, itong Wet n Wild, yung lalagyan niya is bottle siya. Babasagin yung ilalim and then plastic siya on top. Tapos, akala ko naman pinupul. Iniikot pala siya. Pag iniikot, yun na agad siya. Ayan o, para siyang may spatula. So, yung pagkuha sa kanya, ayan. So, for hygiene purposes, okay to. Pero for personal, I mean, pwede mo naman siyang ilagay sa kamay or diretso na sa sponge or sa brush. Maglalagay ako sa kamay. Ayan. So, ayan. Subukan natin konti kung kakapit siya sa sponge. Ayan. So far, parang medyo okay naman yung shade. Ang shade nito is soft ivory. So, nung nag-google ako, parang ito yung nasa yellow na undertone. Although, medyo maputi pa rin pala siya ng slide. Pero baka mag-blend naman na siya sa akin eventually. So, sa sponge, okay naman yung application niya. Medyo madali din kasi nagbe-blend siya agad. So, ito yung side na walang primer. And then, ayan, naubos na yung nilagay ko. So, ako. Medyo ano lang siya, alam mo parang madamsak. Alam mo yun, pag maglalagay ka, syempre tutulo siya, diba? So, kailangan maingat. Kasi sayang. So, ito yung gagamitin ko. Ito yung Urban Decay na Optical Blurring Brush F105 ng Urban Decay. So, using this brush, mas makapal yung coverage niya. I mean, nakikita niya naman, diba? Mas makapal yung coverage niya compared to using the Real Techniques na sponge. Ayan, o. So, blend lang. So, ito nga pala yung side na may primer. So, medyo nagkikling lang siya dun sa dry patches ng face ko. Ayan, o. Nakikita siya. Pag brush yung ginagamit. Kumbaga yung dry patches sa face, umuumbok siya. So, gagamit pa rin ako ng sponge para mag-blend in siya mabuti. Para magpantay. Kasi mas makapal siya. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. So, yung coverage niya, medium to full. Pag brush yung ginagamit, as in full coverage siya. Pero pag sponge yung ginagamit, especially this one, Real Techniques na ginagamit, medyo medium coverage lang siya. Hindi niya masyado natakpan yung mga veins ko, ganyan-ganyan. Pero dito sa side na to, when I used the brush, natakpan niya. Kumbaga, mas marami kasing product ang napupush dun sa face. Although, yun nga, nagkikling siya dun sa dry patches ng face ko. Parang, ayan o, kung nakikita nyo, kung hindi mo siya i-blend using a damp sponge, mag-aano siya, mahalata siya tignan sa face. So, there. Ayan, yung bags ko, since meron kasi tayong ginamit na corrector, kahit konti, natakpan niya. Pero as you can see, hindi siya ganun ka-full coverage para takpan totally. So, I'll just finish the rest of my face. I'll show you later kung ano yung mga ginamit kong products and then balikan ko kayo with the review. I got this high, I'm high on you, and I won't let you pass me by.
got me close, I try to breathe. You know I want you for my own. Ayan, tapos na ako sa makeup ko. Hindi na ako nag-eyeshadow. As in, wala akong nilagay. Powder lang. So, ginamit ko ngayon sa lips ko is itong bagong tint. Hindi siya watery. Ang soft niya sa lips. So, pinabili ko to kay Rach. Hi, Rach. Thank you. Pinabili ko rin sa kanya tong Clio. So, ayan. Sa kanya ko to binili. May mga stocks pa siya, guys. If you want to buy Clio and other lip tints, tsaka yung mga ibang concealer from Korea, check out her page. Meron pa siya mga ibang stocks na binibenta. Tapos, ito yung Paris Ink Velvet. Ito is bago daw nitong brand na to. So, velvet yung feel nung tint. Sa mga kapanood na adik ako sa lip tint talaga. Ito siya, oh, sobrang cute nung bottle niya. Parang siyang dropper. So, ito siya. Tapos, ayan, medyo maputi yung concealer, no? Yung nakuha ko. So, sana medyo mag-blend pa siya. Pag tumitingin ako sa mirror, medyo mas maputi kasi siya sa leeg ko. Ang ginamit ko na translucent ngayon is yung Laura Mercier. Tapos, yung ayan. Tapos, ang gamit kong concealer is itong Tarte Shape Tape. Light neutral. Ayan. Ito pala yung OOTD ko today, guys. Top ko from Zara and then yung jeans ko from Zara. Naka-Birkenstock lang ako na slippers. Tapos, yung bag ko ngayon is itong Longchamp lang na beige. Nasa office lang naman. Medyo maputi nga yung foundation. So, medyo nakakailang. Pero, carry na yan. Ayan. Hindi pala ako nakapag-time check. Time ngayon is 12:18. So, natapos ako mag-makeup mga around 30 minutes ago. So, ayan. So far, yung foundation, yun nga, bukod sa mas maputi siya sa skin tone ko, okay naman yung feel niya. Although, for me lang ha, medyo drying siya. Kasi medyo nag-dry yung face ko ngayon. Although, I think this is perfect for oily skin. So, nalaman natin mamaya yung reaction niya with the primer and without the primer. So, yan. Update ko kayo mamaya. Ayan. So, update. It's already 2:40. So, medyo nangati yung mukha ko dun sa foundation. May mga parang makati na dito. Tsaka nagpantal na yun dito ko. Parang nagkaroon ng medyo bump dun sa foundation. So, ibig sabihin, medyo matapang siya. Ayan. Intact pa rin naman siya. Yung sa may primer, tsaka sa walang primer, since hindi pa naman ako lumalabas, kasi nasa office lang ako eh. So, wala pa siyang difference eh. Mamaya malalaman ko pag talagang nainitan na ako and all. Dito rin sa side na to. Ayan o, nakikita nyo ba yan? Nagkaroon siya ng parang bootleg. Tapos medyo nangangati yung ditong part ng face ko. Bigyan ko ulit kayo ng update later. Hi guys! So, time ngayon is 11:54. Nag-emergency room kasi kami kasi kanina, kaya natagal yan yung update ko kasi inatake ako ng vertigo ng bonggang-bongga. So, ayan, at least ngayon, medyo okay na ako. And as you can see, naka-makeup pa rin ako. Hindi ko na siya natanggal kanina bago pumunta ng emergency room. Anyway, yung foundation, ayan, kung nakikita nyo, yan, wala pa ako retouch. As in, hindi ako nag-blot, hindi ako nag-powder, whatever, sa face ko buong araw. Ayan, nag-oil na sa T-zone. Medyo sticky na. Especially dito sa side na walang primer. So, dito sa may primer, oily siya, pero hindi siya ganun ka-sticky. Although, ang pinakamasasabi ko dito sa foundation na to is, okay yung coverage niya. Buildable siya, medium to heavy coverage. Depende if brush or sponge yung gagamitin. I can say na mas heavy yung coverage na if you are going to use a brush. And then, blend it out na lang with a sponge. Iniisip ko yan kanina, if factor din kasi na may primer dito sa side na to, kaya mas makapal. Tapos dito kasi sa side na to, diba, walang primer. So, either the primer or yung brush and sponge yung difference niya. For me lang, medyo matapang kasi nag-react yung skin ko eh. Actually, ngayon nangangati na siya dito. So, medyo nagkakaroon ako ng konting bumps. If you have sensitive skin, baka hindi siya pwede sa'yo. And for this one, if you have dry skin also, kasi kanina pag-apply ko, makikita agad na nagkikling siya dun sa dry patches ng face. So, I think this is perfect for oily skin and dun sa mga hindi masyadong sensitive skin. So, that's it for the wear test and review of this Wet n Wild
Photo Finish Foundation. Let me know kung ano pa yung mga gusto nyong itry ko as for the wear test and review. Para buong araw natin natetesting yung mga gusto nyong itry. Hahanap ako ngayon ng mga concealer. Like, yung mga gusto nyong itry, let me know. Guys, comment kayo sa comment section below ng mga products para matetesting natin yan. Isa-isahin natin yan. Tsaka, yung mga either available online, available sa store, diba? Let me know, guys. Comment lang kayo sa comment section below. So, that's it for today's video. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye! Good night!